sumusunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Pilipinas, bago pa man dumating ang mga dayuhan ay meron ng sariling pamumuhay at kultura. Sa pagdating at pananakop naman ng mga Kastila, nagbago ang ilan sa ating mga kultura. Kanila ring ipinakilala ang relihiyong Katolisismo, tinanggap ng ating mga ninuno. Maraming pagbabago rin ang nangyari sa buhay ng mga Pilipino noong dumating ang mga Amerikano. Hindi lamang sa larangan ng politika, lipunan at ekonomiya, kundi maging sa relihiyon. Kanilang ipinakilala ang relihiyong Protestantismo na tinanggap din ng di kakaunting mga Pilipino. Ito ang kalagayan ng Pilipinas noong taong 1914. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, isang tinig ang pumailanlang mula sa isang mangangaral na Pilipino. Tinig na nagpapakilala ng isang pananampalatayang iba sa relihiyong dala ng mga dayuhan. Itinaguyod niya ang isang relihiyong nagtuturo ng mga aral at pananampalataya na tanging sa Biblia lamang nakabatay. Ang relihiyong ito ay nagsimulang aba at hamak. Ngayon ay kinikilala na at nirerespeto sa buong mundo. Ngayong 2014, ang Iglesia ni Cristo ay sumapit sa kanyang ika-100 taong anibersaryo. Kaya naman hindi katakataka na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo hindi lamang dito sa Pilipinas kundi mula sa iba't ibang panig ng mundo ay walang paglagyan ng saya sa pagdiriwang ng makasaysayang taon ng sentenaryo. Mula sa isang tao at sa maliit nitong pagsisimula, ang Iglesia ni Cristo ay lumaganap na sa buong daigdig na nasa mahigit 100 mga bansa at teritoryo sa 6 na kontinente ng mundo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang independent Christian religion na ang pangunahing layunin ay sambahin ang dakilang lumikha. Sa kasalukuyan, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay binubuo ng mahigit 100 nationalities at pinamamahalaan ng 104 ecclesiastical districts sa Pilipinas at merong mahigit 5,400 congregations and missions sa ibayong dagat. At sa loob ng 100 taon, lubos na nagdiriwang at nagpapasalamat ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil sa pagtatagumpay na nakakamit nito. Kapatid na Felix Y. Manalo ang sinasampalatayanan ng mga Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ipinahayag niya ang mga tunay na aral at doktrinang nakasalig sa Biblia. Ipinangaral niya na isa lamang ang relihiyon na siyang dapat aniban ng mga tao. Ipinakilala ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. Si
kapatid na Felix Y. Manalo ay isinilang sa Barrio Tipas, Taguig, Rizal na ngayon ay bahagi na ng Metro Manila noong May 10, 1886. Siya ay lumaking isang pastol sa bukid at iminulat sa kanya ng kanyang mga magulang ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang dako kung saan isinilang ang kapatid na Felix Manalo. Noong July 27, 2007, kasabay ng ika-73 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, isinagawa ng National Historical Commission of the Philippines ang unveiling ng marker sa birthplace ni kapatid na Felix Manalo dito sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig City. 10 taong gulang si kapatid na Felix nang sumiklab ang himagsikan laban sa mga Kastila noong 1896. June 12, 1898, idiniklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Ito ang panahon na si kapatid na Felix, na noon ay 12 taong gulang, ay lumuwas ng Maynila at nanirahan sa kanyang amaing pari at kinatulong sa simbahan, lalo na sa panahon ng pagmimisa. Sa panunuluyan niya sa simbahan, nadiskubre ni kapatid na Felix ang lumang Biblia na hindi ginagamit ng mga paring Katoliko sa kanilang pagmimisa. Sa pagbabasa ng Biblia, napagtanto ni kapatid na Felix na marami sa mga aral ng Iglesia Katolika na bukod sa wala na sa Biblia ay labag pa sa aral na itinuturo ng banal na kasulatan. Sa panahong ang Pilipinas ay nagsimula ng sakupin ng mga Amerikano noong 1899, kasabay nito ang pagdagsa ng mga pastor protestante sa bansa at hinimok ang mga Pilipino sa pananampalatayang iba sa kinagis ng Katolisismo. Hanggang sa masaksihan niya ang isang debate sa pagitan ng paring Katoliko at paring Protestante sa Parañaque noong 1904. Napagtuunan niya ng pansin ang paggamit ng Protestante ng Biblia sa pagtuturo ng kanilang doktrina. Sa panahong iniwan ni kapatid na Felix ang relihiyong kinagisnan, dito nagpasya si kapatid na Felix na magsaliksik sa iba't ibang relihiyon at denominasyong Protestante. Taong 1905, inilathala sa Pilipinas ang buong Bibliang Tagalog. Nagpatuloy sa pamamayani ang relihiyong Protestante at dumating pa ang iba't ibang denominasyon dito sa Pilipinas. Taong 1910, sa mga panahong ito ay naihulma na ng mga Amerikano ang kanilang kultura sa mga Pilipino. Mula sa pagsasalita ng Ingles hanggang sa pananamit at maging sa pamumuhay ng mga Pilipino. Pinalawak ang edukasyon at naitayo ang ilang mga malalaking universidad. Higit sa lahat, ipinakilala ng mga dayuhan ng kaisipang demokratiko. Naging malaya ang mga Pilipino sa pagpili, maging ng relihiyong nais nilang aniban. Ngunit sa pagsasaliksik at pagbabatay sa aral ng Biblia, hindi rin nasiyahan si kapatid na Felix sa mga itinuturo ng mga Protestante. Napatunayan niyang wala rito ang hinahanap niyang katotohanan. Pagkatapos tumiwalag sa huling relihiyong inaniban, nawala na ng paniniwala si kapatid na Felix sa mga nakalatag na iba't ibang relihiyon. Lalong tumibay ang kanyang pananampalataya na Biblia lamang ang tanging saligan sa paglilingkod sa Diyos at dapat umanib ang tao sa tunay na relihiyong sa Diyos. Nagpasya siyang hanapin ang tunay na relihiyong itinuturo ng banal na kasulatan. Sa layuning hanapin ang tunay na relihiyong dapat aniban at makapagligtas sa tao, muling naglaan ng panahon si kapatid na Felix na pag-aralang muli at saliksikin ang Biblia. Hindi niya namalayang 2 gabi at 3 araw na siya sa kanyang silid sa pag-aaral ng Biblia. Hindi niya namalayan at naramdaman ang gutom o ang pagkaantok man. Itinuon niya ang kanyang buong isip at puso sa pagsasaliksik sa Biblia upang malaman ang sagot sa mga tanong sa kanyang isipan. Nobyembre taong 1913, iniwan ng mag-asawang Felix at Honorata ang kanilang barberya at sombrerya sa Pasay. Maliban sa ilang pirasong damit ay wala silang dinalang ari-arian at salapi. Mula sa Pasay ay nagtungo ang mag-asawa sa Punta Santa Ana, Maynila. Mula sa pagtawid sa Ilog Pasig, nagtungo ang mag-asawa sa quarters ng mga manggagawa ng Atlantic Gulf and Pacific Company. Pinuntahan ni na kapatid na Felix ang kanilang mga kaibigan at mga kakilala na mga miyembro ng Samahang Misyon Kristiyana at mga manggagawa ng AGNP. Sila ang mga unang nakapakinig ng pasimulang ipangaral ng kapatid na Felix Manalo ang ukol sa Iglesia ni Cristo. Sila ang mga unang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sila rin ang bumuo ng kauna-unahang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Noong July 27, 1914,
opisyal na naiparehistro ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan sa tulong ng kababayang abogado na si Attorney Juan Natividad sa Office of the Division of Archives, Patented Properties and Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Ang pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas ay kasabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig sa Europa. Ayon sa tala ng kasaysayan, sumiklab ang unang digmaang pandaigdig isang buwan mula ng paslangin sa Sarajevo, Bosnia, ang Archduke ng Austria na si Franz Ferdinand, ang kahalili sa trono ng monarkya ng Austria-Hungary noong June 28, 1914. Kasunod nito ang Declaration of War sa pagitan ng Austria-Hungary at Serbia noong July 27, 1940. Mula sa pangangaral ni kapatid na Felix Manalo sa isang maliit na silid ng mga trabahador sa AGNP at sa pagkakatatag ng unang lokal sa Punta Santa Ana, ang Iglesia ni Cristo ay lumaganap sa ibang bayan at dumami ang mga taong nakapakinig dito. Upang mapangasiwaan ng lubos ang mga lokal na naitatag ng iglesia, nagturo at nagsanay ang kapatid na Felix Manalo ng mga taong kanyang magiging katuwang sa pagtuturo. Taong 1915, naitayo ang unang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa Deodato, Tondo, Maynila. Ang unang gusaling sambahan naman ng iglesia ay naitayo sa Daang Gabriela sa Tondo. Noong 1921, ang tanggapang pangkalahatan ay nalipat sa Gagalangin, Tondo hanggang sa noong 1923 ay muling nailipat sa Sampaloc, Maynila. Walang humpay ang kapatid na Felix Manalo sa paggawa. Kanyang dinadalo at pinangangasiwaan ang mga pagtitipon sa iba't ibang lokal ng iglesia. Patuloy din sila sa pagbabahagi ng kanilang pananampalataya sa iba't ibang dako. Sa pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dumami rin ang katuwang ni kapatid na Felix Manalo sa pagtuturo at sa pangangalaga sa lahat ng mga kapatid. Ang iglesia ay patuloy na lumaganap sa mga bayan noon sa Maynila at noong 1924 naitatag ang kauna-unahang distrito ng Iglesia ni Cristo sa Pampanga. Pagkatapos nito ay sunod-sunod pang nakapagtatag ng iba pang mga distrito sa ibang mga lalawigan. Dahil sa lumalaking pangangailangan ng iglesia para mapangasiwaan ang mga kaanib sa bawat lokal at distrito, ang tanggapang pangkalahatan na inilipat sa Leyva Building sa Dasmariñas Street sa Maynila. Taong 1935, isinagawa ang kauna-unahang eleksyon ng pagkapangulo ng Pilipinas. Dito unang nasaksihan ang pagkakaisa ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa pagboto, sa paghalal sa mga manunungkulan sa pamahalaang Commonwealth. Si Pangulong Manuel L. Quezon ang nahalal na Pangulo ng Bansa. Pebrero 1939, upang lalong maraming tao ang marating ng gawaing pagpapalaganap, ay inilathala ni kapatid na Felix ang Magasing Pasugo, na siya mismo ang unang naging patnugot. Taong 1939, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig nang lusubin at sakupin ng puwersa ng mga Aleman ang bansang Poland, December 1941. Matapos na lusubin ng Japanese forces ang Pearl Harbor ng Amerika, ang Maynila ay dineklarang open city. Matapos ang ilang linggo, sinakop na rin ng Japanese Imperial Army Forces ang buong bansa. Sa panahon ng digmaan, marami sa ibang relihiyon at sekta ng pananampalataya ang tumigil sa kanilang mga aktibidad noong panahon ng gyera. Hinigpitan ng pamahalaang Hapones ang ukol sa relihiyon at ipinagbawal ang mga pagtitipon. Noong mga panahong yon, nasubok ang katatagan ng mga kaanib sa iglesia. Marami man ang napahamak at pagbuwis ng buhay, hindi natinag ang mga kaanib. Hindi rin sila tumigil sa mga pagsamba na isinasagawa sa ilalim ng mga puno at sa mga kuweba. Bagamat nasa ilalim ng digmaan at pananakot ng dayuhan ng ating bansa, ang Iglesia ni Cristo ay nagpatuloy sa paglaganap. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nanghawak sa magagawa ng dakilang lumikha. Marami rin sa nakapakinig sa aral ng Iglesia ang naging kaanib noong panahon ng digmaan. October 11, 1942, ipinasya ng pamahalaang Hapones na gawing pangkalahatang ebanghelista at pinuno si kapatid na Felix ng pinag-isang relihiyon sa Pilipinas, ang United Federation of Christian Churches. Ngunit tinanggihan niya ito at nanindigan na iisa lang ang relihiyon na kanyang kinikilala. Dahil dito, isang araw sa panahon ng pagsamba sa lokal ng tayuman, pinasok ng mga sundalong Hapones ang kapilya at kinuha si kapatid na Felix at dinala sa Fort Santiago. Nangamba ang mga kaanib na baka saktan ng kapatid na Felix, ngunit pagkaraan ng ilang oras ay payapang ibinalik ang kapatid na Felix sa piling ng mga kapatid. July 14, 1945, ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa pananakop ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, bilang pasasalamat sa pagkakaligtas ng buong iglesia sa kapahamakan, nagsagawa ng isang tanging pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas. Nagsimula rin sa paglaganap ang iglesia sa Visayas at sa Mindanao. Sunod-sunod ding nagtatag ng mga lokal at distrito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Matatagpuan sa Sampaloc, Maynila ang lokal ng Washington.
ang kauna-unahang konkretong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na naitayo noong 1948. Kapansin-pansin ang kaibahan ng itsura ng gusaling sambahang ito kung ikukumpara sa ibang mga relihiyon. Noong January 23, 1953, nagpatawag ng pulong si kapatid na Felix Manalo sa lahat ng mga ministro at tagapangasiwa ng distrito mula sa iba't ibang parte ng bansa. Isinagawa sa araw na iyon ang isang mahalagang halalan upang italaga ang hahalili kay kapatid na Felix na mamamahala sa Iglesia ni Cristo. Dito nahalal si kapatid na Eranio G. Manalo bilang kasunod na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Bagamat merong karamdaman, hindi ito naging hadlang kay kapatid na Felix upang magpatuloy sa mga paggawa. Nagsagawa pa rin siya ng maraming kampanya at pamamahayag. Naglakbay din siya sa mga lalawigan sa buong Pilipinas upang mga siwa sa mga pagtitipon at dalawin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. March 17, 1952, naitayo ang gusaling sambahan ng Riverside sa San Juan, na ngayon ay mas kilala bilang lokal ng F. Manalo. Ito ang naging pamalagiang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong panahon ni kapatid na Felix. Taong 1956 hanggang 1962 nagpatuloy ang pagpapatayo ng mga malalaki at konkretong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Nagpatuloy din ang paglaganap ng iglesia maging sa Mindanao kung saan ang mga panahong yon ay nagaganap ang armed conflict sa pagitan ng mga sundalo at mga kapatid nating Muslim. April 12, 1963, matapos ang 49 na taong pangunguna, ang kapatid na Felix Y. Manalo ay pumanaw. Maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagdalamhati sa kanyang pagpanaw. Nang pumanaw ang kapatid na Felix Y. Manalo, naisalin ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo kay kapatid na Eranio G. Manalo, ang siyang humaliling tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Marami ang nagsabi na sa pagpanaw ng kapatid na Felix ay ang Iglesia ay magkakawatak-watak at babagsak. Ngunit sa halip ng bumagsak ito ay mas lalo pang lumawak at lumaganap sa buong Pilipinas at nagtamo ng maraming pagtatagumpay sa ilalim ng bagong pamamahala. Ang Iglesia ni Cristo ay lalo pang nagtagumpay sa pangunguna ni kapatid na Eranio G. Manalo. Kanyang ipinagpatuloy ang mga gawain ng kapatid na Felix Y. Manalo na maipalaganap ang Iglesia sa maraming dako sa Pilipinas at mapangalagaan ang mga kaanib nito. Makalipas ang 5 taon mula nang humalili ang kapatid na Eranio G. Manalo, ang Iglesia ni Cristo ay nakarating sa ibayong dagat sa Iwa, Hawaii noong July 27, 1968. Mula sa maliit na tahanang ito sa Hawaii, ang Iglesia ni Cristo ay mabilis na lumaganap sa iba't ibang mga bansa at kontinente. Ang sunod-sunod na pagtatagumpay na tinatamasa ng Iglesia ni Cristo sa loob ng maraming dekada ay nasaksihan hindi lang ng mga kaanib kundi maging ng mga hindi kaanib sa Iglesia. Matapos ang 46 na taong pamamahala sa Iglesia, ang kapatid na Eranio G. Manalo ay pumanaw noong August 31, 2009.
Muling naghalal ng bagong tagapamahalang pangkalahatan upang patuloy na mapangunahan at mapangalagaan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Humalili ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ginampanan ni kapatid na Eduardo V. Manalo ang pagpapatibay at pagpapalakas sa mga kaanib sa Iglesia. Ang pangasiwaan ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo ang nakaatang nagampanin ni kapatid na Eduardo V. Manalo. Nitong mga nagdaang taon ng kanyang pangunguna sa buong Iglesia, kitang-kita ang maraming pagtatagumpay na nakamit ng Iglesia ni Cristo. Kanyang dinadalo at pinangangasiwaan ang mga pagtitipon ng Iglesia hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Pinangunahan niya ang maraming tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Sa pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-100 taong anibersaryo, sama-samang magdiriwang ang lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil sa lahat ng tagumpay na tinamasa nito. At sa pangangasiwa ng kapatid na Eduardo V. Manalo, patuloy niyang pangungunahan ang lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo upang patuloy na pasalamatan ang dakilang lumikha. Ngayon, sa pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo sa kanyang 100 taon, ang lahat ng kaanib sa buong mundo ay nagagalak na nagpupuri sa mga pagpapala at pagtatagumpay na ibinigay ng Diyos sa Iglesia. Tunay na malayo na ang narating ng Iglesia mula sa abang kalagayan nito sa kanyang pagsisimula. Mula sa pagmamahal at pagmamalasakit ni kapatid na Felix Y. Manalo, sa pagpapatibay at pangangalaga ni kapatid na Eranio G. Manalo, at ngayon ay buong sinop na ginagabayan pinangungunahan ni kapatid na Eduardo V. Manalo, ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na lumalawak at lumalaganap sa buong daigdig, na siyang nagpapatunay na lahat ito ay gawa ng dakilang lumikha. Historical marker ang ipinatayo ng National Historical Commission of the Philippines sa taon ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo bilang pagkilala sa kasaysayan at naiambag ng Iglesia sa buong Pilipinas. Ito po ay pinasinayaan noong July 24, 2014 sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang historical marker na ito ay lalong magpapagunita sa lahat ng mga makakita dito, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia, kung paanong ang naabot at narating ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 100 taon ay dahil sa tulong at patnubay ng Diyos. Habang ipinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ang kanyang sentenaryo at tinatanaw ang hinaharap, inaasam ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang patuloy na pagbuhos ng higit pang mga pagpapalang mula sa Diyos. Ngayong araw na ito, July 27, 2014, ipinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ang kanyang ika-100 taong anibersaryo. Ang araw pong ito ay pinakaabangan hindi lamang ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo, kundi maging ng buong sambayanang Pilipino. Dahil dito ginugunita ang isang relihiyong napasimulan dito lamang sa Pilipinas.
pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang sentenaryo ay isang matibay na patotoo na ang relihiyong itong pinasimula ng iisang Pilipino at masasabing nagsimulang aba ay nasa maluwalhating kalagayan na ngayon. Ang mahalagang okasyong ito ay ginanap dito po sa loob ng Ciudad de Victoria at dinaluhan ng milyon-milyong kaanib sa Iglesia ni Cristo upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa dakilang lumikha. Napakapala din po ng Landmarks dahil nadaluhan namin at nakabahagi pa kami sa napakahalagang selebrasyong ito ng Iglesia ni Cristo. Isang bahaging masasabing may pagmamalaki naming lahat bilang mga Pilipino. Panibagong season ng Landmarks, bibisitahin po natin ang lugar na kung tawagin ay the Village of Camaya. Dito po yan sa bayan ng Mariveles sa makasaysayang lalawigan ng Bataan. Ngayon darating na linggo na, alas 6 ng gabi, dito lamang po sa Landmarks sa Net 25.